Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may babago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa content natin ngayon, pag-uusapan natin ang feng shui at kung papaano akitin, gamit ang feng shui, papaano akitin ang swerte at yaman at kaligayahan sa iyong buhay gamit ang iyong wallet. Ito ay patungkol sa Lucky Wallet. Alam ko at nandito ka nanonood dahil naghahanap ka upang makaakit ng mas maraming kayamanan at swerte sa iyong buhay. Sino ba namang hindi, di ba? Ang law of attraction at lalo na ang wealth attraction ay isang lumalagong kasanayan at isang paraan upang magdala ng dagdag na kayamanan at swerte sa feng shui na pamamaraan. Maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng pagsisiyasat kung paano ka magkakaroon ng kapasidad ang iyong wallet upang simulan ang buong proseso. Kaya siguraduhin tapusin ang vlog na ito at kung bago ka pa lang huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa YouTube channel natin na ito. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa paggamit ng sinaunang sining ng feng shui upang gamitin ang kapangyarihan ng universe upang bigyan ng swerte, pera at mga opportunities na nararapat sa iyo. Gamit ang feng shui, maraming paraan na makakagawa ka ng tamang kapaligiran para makaakit ng yaman sa iyong wallet. At ang content ng vlog natin na ito ay una, ang pagpili ng tamang kulay at hugis ng wallet, pagtitiyak ng iyong pitaka ay nakaimbak sa tamang lugar, at pagpapanatili na iyong wallet na walang kalat or space upang ilagay ang iyong mga stars na maging matatag ito sa mga hamon na darating sa iyong buhay at buhay pinansyal. Ayon sa feng shui, aling color ng wallet ang maaaring makaakit ng higit pang kayamanan. Kung nais mong gamitin ang kapangyarihan ng feng shui upang makaakit ng kayamanan at good luck, ang kulay ng iyong wallet ay napakahalaga. Tingnan natin sa vlog na ito ang mga pangkaraniwang kulay at kung paano gumagana ang mga ito sa kasanayan ng feng shui pagdating sa swerte ng wallet. Ang itim ay isang napakatanyaga na kulay para sa mga wallet at sa kabutihang palad, ito ang sumisimbolo ng kasaganahan at kayamanan. Kung naghahanap ka upang isulong ang iyong karera o dagdagan ang iyong kapalaran na konektado sa negosyo, isang black or itim na wallet ang perpektong kulay para sa iyo. Ang asul ay isang simbolo ng tubig at kumakatawan ng isang idea ng tubig ay lumalago, simbolo ng daloy ng tubig at mahirap panatilihin na nakakaapekto sa iyong pananalapi at swerte pagdating sa pera. Sa makatuwid, ang asul ay hindi inirekomenda bilang isang kulay ng pitaka kung magpapasya na sundin ang filosofiya ng feng shui. Ang kulay orange naman ang pangunahing kulay para sa pag-akit ng pera na ginagawa itong isang mahusay na pinagpipilian na kulay para sa isang wallet. Dahil ang brown ay kumakatawan sa lupa, ito ay isang kulay na magtataguyod at maghihikayat sa pag-iipon. Kung ikaw ay naghahanap upang maging mas makatipid o magsimula ng isang bagong taon para mag-save, brown ay isang perpektong kulay ng wallet para sa iyo. Ang mga berdeng wallet naman ay pinaniniwalaan na nagsusulong ng mga opportunities pagdating sa income. Sa makatuwid, ang isang berdeng pitaka ay inirekomenda para sa mga negosyante na naghahanap ng mga idea at bagong opportunities and other sources of income. Ang dilaw ay isa ring mahusay na pagpipilian para sa isang kulay ng pitaka dahil ito ay direktang nakalink sa pagtitipid. Kung naghahanap ka lamang upang madagdagan ang iyong kayamanan, ang dilaw na pastel ang pinakamahusay na kulay ng wallet para sa iyo. Sa filosofiya ng feng shui, ang pula ay kumakatawan sa apoy
na sa huli ay naglalagablab sa kayamanan. Kaya hindi magandang rekomendasyon para sa kulay ng wallet upang mapataas ang iyong mga prospect pagdating sa kayamanan kasi naglalagablab nga, masusunog ang iyong kayamanan. Bagamat ang pink bilang isang kulay para sa iyong wallet ay maaaring makaakit ng bagong manliligaw, hindi ito ang kulay na inirekomenda ng feng shui para sa pag-akit ng kayamanan. Dahil ang pink ay kumakatawan sa pag-ibig. Ang purple ay naangkop din sa bracket na ito ayon sa sinaunang sistema sa paniniwala ng feng shui. Kaya kahit isang magandang kulay para sa iyo ang wallet na purple, hindi ito nauugnay sa paglikha or pag-improve ng kayamanan. If you are looking to be more saving savvy or start a new savings, brown is an ideal wallet color for you. Paano ka dapat maghanda at magtago or how you can keep your wallet upang makahimok ng kayamanan, maka-attract ng kayamanan, maka-attract ng swerte. Upang manatili sa loob ng mga alituntunin ng feng shui, dapat panatilihing malinis at maayos ang iyong pitaka sa lahat ng oras. Ang buong layunin sa pamamarang ito ay dadagdagan ang espasyo sa iyong wallet para sa mas maraming pera. Siguraduhin maaalis ang anumang mga hindi kinakailangang bagay sa iyong pitaka. Hihikayatin mo ang swerte sa pananalapi pag nagawa mo ito. Ang malinis at maayos na gabay na ito ay nauugnay din sa anumang mga lugar na ginagamit mo upang magtrabaho sa iyong kayamanan tulad ng mga space sa iyong opisina, mga space sa iyong bahay at saan man na isinasagawa mo ang iyong negosyo. Ang buong punto ng malinis at maayos na mantra ay ang mas maraming espasyo or space na mayroon ka. Mas lumilikha ka ng isang puwang upang mapunan ng pera. Sa makatuwid, mahalagang tiyakin na ang wallet ay walang mga bagay tulad ng resibo, mga candy wrapper, mga lumang card, mga expired na card, at iba pang basura na hindi naman talaga kailangan. Kung mas organisado ka bilang isang ikaw at ang iyong pitaka, mas madaling makakaakit ka ng pera at yaman na ginugusto mo. Ang pag-iimbak ng tama sa iyong pitaka ay napakahalaga rin sa aspeto ng feng shui. Ang iyong pitaka ay kailangan ilagay kung saan ito ay makakapaglingkod sa iyo ng mabuti at kailangan madama na pinahahalagahan mo ang wallet mo. Kung ang iyong wallet ay pinahalagahan, magkakaroon ng mas maraming opportunities and blessings na makaipon ka ng mas maraming kayamanan at makaakit ng mga opportunities na mag-aalok ng dagdag na income, dagdag na pera. Siguraduhin hindi itinatapon ang iyong wallet gaya ng paglalagay ng wallet mo kahit saan, sa ibabaw ng mesa, sa ibabaw ng eskaparate, o di kaya itinatapon lang ito kahit saan. Matuto tayong bigyan ng respeto ang wallet natin para ma-feel ng wallet mismo na pinahalagahan natin siya. Your wallet needs to be placed where it can serve you as well and needs to feel important and treasured. Maraming nagtatanong, kailangan ko bang bumili ng bagong wallet? Ang pitaka na dati nang ginagamit o binili sa pamamagitan ng anumang second hand or yung mga ukay-ukay ay dapat na iwasan. Ang feng shui ay nagtataguyod para sa paggamit ng isang bagong pitaka upang hikayatin ang daloy ng pera patungo sa iyong pitaka at sa iyong buhay. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang bagong may-ari ng wallet ay walang direktang paraan ng pag-alam kung ang dating may-ari, kung second hand ng wallet mo, ay nakaranas ng mabuti o masamang kapalaran. Kaugnay sa kanilang paglikha ng kayamanan at of course sa negosyo nila at sa trabaho nila. Or alam ba natin kung palaging nauubusan ng laman ang wallet na yan? Kung ang iyong wallet ay luma, punit-punit na at nakikita luma na talaga, inirekomenda ng feng shui na dapat itong palitan. Ang ideya sa likod nito ay dahil ang mga wallet ay dapat maging kaakit-akit upang mas mapataas ang kanilang kakayahang lumikha ng mas maraming kayamanan. Ang ideya ng iyong wallet ay isang simbolo ng iyong katayuan at pagpapahalaga sa pera. Kaya malinaw, bilang isang may-ari, kung ang iyong wallet ay bugbog na, that reflects of you being the owner. Paano ka makakaahit ng karagdagang yaman gamit ang iyong wallet? Dahil ang isang pitaka ay kung saan ang iyong pera o representasyon, ang iyong credit card at iba pa ng pera
ay pangunahing pinananatili. Maaari kang tumulong upang makaakit ng mas maraming kayamanan sa iyong pitaka sa pamamagitan ng paghahanap ng dagdag na swerte. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paglalagay ng 3 barya sa isang pulang laso. Check this photo, yan. Pwede niyong ilagay yan. At ipasok sa iyong wallet. Ito ay pinaniniwalaan sa filosofiya ng Feng Shui na ang mga taong patuloy na sira o walang swerte sa mga lalagyan ng pera ay may magulong buhay at magulong wallet, kaya walang pumapasok at malas sila sa pera. Kung paanong mahalaga na alisin ang kalat sa iyong pitaka, ang isang magulo ay sinasabing aktibong nag-aabang sa pagpapahirap sa may-ari nito. Ang mga pera sa iyong wallet ay dapat palaging nakatago ng maayos at ang paggamit ng isa na may maayos na organisadong mga compartment ay kapaki-pakinabang sa pag-akit ng kayamanan. Dahil ang mga credit card ay kumakatawan sa utang o pera na hiniram, kung mas maraming credit card kang mayroon ang isang tao, mas maraming pera ang malamang na mawawala sa kanila kaysa darating sa kanila. Sa halip na magkaroon ng mas maraming credit card sa wallet, mahalagang magtago ng mas maraming pera upang matulungan kang makaakit ng mas maraming kayamanan. The money notes in your wallet must always be kept neatly. Using one with neatly organized compartments is beneficial in attracting wealth. Ano pa ang iba pang paraan na pwede kong gawin sa wallet ko para mas makaakit ng pera at para mas maging magaan ang pasok at daloy ng kayamanan? Kung talagang gusto mo pang dalhin ito sa isang level, ang ilang mga bato or stones na kristal na pwede mong ilagay sa wallet mo ay magdudulot din ng swerte at maaaring makaakit ng kayamanan. Bagaman hindi ito ang pinaka-minimalist na taktika para sa pagtaas ng kayamanan, pinapayuhan ng Feng Shui na ang alinman sa mga gemstone na babanggitin ko ay makatulong upang lumikha ng swerte kung saan matatamasa ang pagtaas ng iyong kayamanan ng higit pa sa nararanasan mo. Ito ay ang jade na stone, emerald na stone, green tourmaline na stone, peridot na stone, malachite na stone at ang calcite na stone. Ang aventurine na gem na stone ay iilan sa mga mahalagang bato na pwede makatulong. Ang regular na pagpapalit ng mga kristal na dala mo sa iyong wallet mula sa listahan na nabanggit ko ay maaaring makabuluhang tutulong para tumaas ang posibilidad na madadagdagan ang iyong pera at kayamanan. Kaya, handa ka na ba? Magsimula tayo sa iyong paglalakbay tungo sa pagkakaisa tulong ng universe. Subukan ng ilan sa mga pagsasanay na nabanggit ko upang simulan ang pagdaloy ng mas maraming swerte, kayamanan at kaligayahan sa iyong munting pamamaraan gamit ang iyong wallet. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin, hindi lamang swerte, kundi ng napakaraming blessings and opportunities sa buhay natin. Higit sa lahat, para maging mas matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtangkilik at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. And also you can follow me in all of my social media accounts. Ingat lagi!